Welcome to News 5 Everywhere. Mula sa News Headquarters ng Pilipinas. Action Breaking. Magandang hapon, kasalukuyang nagsasagawa ng press con ng Civil Aviation Authority of the Philippines kaugnay ng pagsadsad ng eroplano ng Cebu Pacific sa Davao International Airport. Panoorin po natin. Ito, ang sinasabi sa lahat ng manual namin, immediate evacuation, emergency evacuation. Ang ibig sabihin nito, kailangan buksan ang mga emergency exits at saka mag-alisan ang mga pasero within 90 seconds. 90 seconds. Bago napalabas yung mga pasero, umabot mahigit 15 minutes. Nag-umpisa lang sila mga 20 minutes later. Lahat ng mga transcripts na ito nakuha namin. Tapos gumawa rin ako ng visual inspection ng runway. Yan ang tinatawag pong ebidensya. Makikita nyo sa tracks to sa runway kung saan talaga unang lumapag yung aeroplano. Which coincides with the FDR findings. In-inspect din namin yung aeroplano. Maraming sira. Palagay ko yung dalawang makina, hindi na magagamit. Kung hindi, major repairs yan. Yung nose landing gear nasira, nag-collapse nga. Mga gulong pumutok. At saka yung mga makina nagbuklatan. Sa katawan, hindi natin alam kung ano pa nangyari doon. Baka meron niya stress damage. Kasi ang nangyari po rin, during the incident, sa lakas ng mga impact, yung cockpit door, that is supposed to be very secure para sa mga hijackers, potential hijackers and terrorists. Hindi bubuksan yan talaga. Solid yan. Bakal. Bumuka na yon. Kaya nung bumuka yon, huminto ang plano, nakita ng mga cabin attendants na buhay pa yung dalawang piloto. Nag-uusap pa nga sila. Nag-aantay sila ng command galing sa piloto na hindi dumating. Ang ginawa nila, according to their manual, nagposisyon sila sa lahat ng mga major evacuation points. 4 yun. Nandun sila waiting for the command that never came about. Kaya as far as the cabin attendants are concerned, wala kaming panata sa kanila. Wala silang kasalanan. Ang kinulang lang siguro ngayon, magkaroon tayo ng more cockpit management resource system wherein yung mga crew kailangan nag-uusap-usap, malaman nila kung anong gagawin nila. Next, please. Ang findings natin ngayon, based on the investigation, Captain Antonio Roel Oropesa, itong pagsasagutan niya. Hindi siya tumupad sa provisions ng Philippine Civil Air Regulations o PICAR relating to operations below decision height or minimum descent altitude. Yan ang sinabi ko nung umpisa. Nandun na siya, wala siya nakita, kailangan nag-go around siya. Doon unang kamali niya. Non-compliance with PICAR regulations regarding emergency evacuation demonstration. Ang sabi ng regulasyon, cases like this, immediately initiate emergency evacuation. Hindi mo malalaman kung magkakaliyab ng aeroplano, kung naputol yung mga fuel lines, kung magkakaroon ng apoy. Okay? Non-compliance with PICAR provisions relating to cockpit checklist. Ito yung sinasabi ko na kailangan meron dyan challenge, may sagot, dalawang piloto para nagkakaintindihan. Hindi rin namin narinig ito. Because of this, next please. Ito ngayon, yung first officer, ang kasalanan lang niya 2. Kasi yung decision to go around ay desisyon ng kapitan. So hindi siya mapapagkamalian dito. In fact, siya pa nga nagsasabi, sumisigaw, kaliwa, kaliwa, kaliwa. So alam niya yung nangyayari. Ang kasalanan niya ay non-compliance with PICAR provisions relating to emergency evacuation demonstration. Kasi kung hindi makapagkilos, hindi makapagbigay ng order yung kapitan, siya ang next in command.
Kunyari, dalawa silang incapacitated, nasugatan, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Yung most senior cabinet attendant will take charge. Pero yan, chain of command. Ang susunod, non-compliance with the PCAR provisions relating to cockpit checklist procedure. Yung sinabi ko, challenge and answer. So, guilty siya ng dalawang counts dito. Next, please. Ito ngayon ang sanctions na binigay namin sa kanila. Para kay Kapitan Antonio Roel Oropesa, 6-month suspension upon receipt of order. After the lapse of 6 months, pagkatapos ng 6 na buwan, suspension, in compliance with the requirements of reinstatement of the Airline Pilots Association license, he will only act as second in command for a period of 1 year. In other words, hindi na siya pwede mag-act as kapitan for a period of 1 year. Sa first officer, kay Edwin Perello, a 3-month suspension upon receipt of order, subject to compliance with the requirements for the reinstatement of his commercial pilot license. Yan ang dalawang binigay namin na sa dalawang piloto. Next, please. Ngayon, corrective action plans. Ito para sa kumpanya Cebu Pacific. Reassessment. Pag-aralan na naman nila yung mga executives nila doon at saka mga station manager with emphasis on operations, safety management system, and the change of corporate culture. Ang ibig sabihin nito, na wag nilang bibigyan ng prioridad yung makatipid sila. Ang airline, lalo na pag low-cost airline, maghahanap yan ng mga paraan kung paano makakatipid. Bibilisan nila yung mga turnaround. Kasi magbilis ng turnaround, mas magagamit yung mga aeroplano. Mas gamitin mo yung aeroplano, bababa yung cost mo. Ngayon, saan sila tumatawid doon sa tinatawag na gray line between safety at saka other? Dumalapit na sila doon. Kaya ito, babantayan namin yan. Ngayon, para sa mga kagalingan ng mga piloto nila, gagawa kami ng random sampling sa mga piloto nila. Kasama na yung instructor pilots nila, yung pinaka-senior, yung mga medium, at saka yung bagong release. Ilalagay namin sila sa flight simulator. Itong conditions na nangyari nung pwedeng i-duplicate yan para makita namin kung ano ang mga reaction nila. Kung makita namin na halos lahat ganyan, medyo delikado. Ibig sabihin, hindi lang ito isolated case o nag-iisa. So depending on that, which we intend to complete in 1 month by July 31st, mangyayari either they are recommended for suspension or we continue on with the other actions to be taken. Ang gagawa po nito ay si Captain Locson. Captain Locson is a certified instructor pilot by Airbus itself. He has been teaching Airbus for more than 15 years. In fact, he is now with CAAP and is the one certifying our instructor checkers. Sa simulator ito actually. Kasi yung mga inspector checker pilots namin, chine-check din namin yan na alam nila kung anong ginagawa at kaya nilang gawin yung pinapagawa nila. Siya po ang in charge dito. Ikatlo, meron pong para nakikita kami symptomatic culture relating to the reluctance of flight crew to initiate go-around procedures. Yung go-around. Kasi po, pag nag-go-around kayo, gagamit kayo maraming fuel. Kung ang kinarga niyong gasolina ay tama lang, wala kayong allowance para sa go-around. So, pagkatapos na isang go-around, tutuloy na yan sa alternate.
Ngayon, bakit ko sinasabi kulang sila sa gasolina? Pag nagkarga ka ng gasolina, palagay mo 1 tonelada, 1,000 kilograms. Gagamit ka ng 50 kilograms para buhatin yung gasolina na yon in 1 hour. So, mas mababa ang weight ng aeroplano, medyo mas maliit ng konti yung gastos nila. Ito mga ginagawa kumisa ng mga airline, nandun na lang sila sa minimum requirements. Kasi ang requirements para sa mga aeroplano ay alternate plus 45 minutes. In other words, meron kang fuel pumunta sa destination mo, alternate at 45 minutes. Pag yun nangyari, wala ka ng extra, hindi ka na pwede mag-hold. Kasi pag aeroplano nawala ng gasolina, hindi na makaandar, babaksak na yan. Okay? Tapos, itong bulk landing, nakita namin sa mga manuals nila na hindi ito ginagawa sa simulator. Ginawa lang ito sa initial training noong nag-transition sila magkapitan dito. Kaya gagawin namin ngayon, i-require namin sa lahat ng kanilang mga simulator recurrent training, magkakaroon sila ng practice ng bulk landing. Kasi kayang-kaya ng aeroplano ito, tumikop ulit maski na tumama na yung gulong sa lupa. Next, please. Ito, to promote safer and effective operation, Cebu Pacific shall be encouraged to reassess its aircraft turnaround time policy from 30 minutes to 45 minutes. Ito po, pabilisan. Alam niyo na ito, pabilisan sila mag-turnaround ng aeroplano. Ang dahilan din ito para magamit, mas maraming magamit ng aeroplano. Pag nagkakabilis-bilisan, kumisa mayroon ng mga nakakalimutan din. Ang nangyayari pa dito, yung mga mabilis, meron silang incentive. So hindi natin alam kung natetempt sila na magawa ng shortcut para maabot lang nila yung 30-minute turnaround. So we are asking them to reassess this policy. Sa unrestricted access, ito po lahat ng aming pilot checkers. Pupunta po sa lahat ng mga aeroplano ng Cebu Pacific domestic. Properly uniform, meron silang vest na suot, nakalagay cap inspector. At magmamonitor sila, gagawa ng surveillance sa cockpit mismo ng mga piloto. Doon nila ma-assess kung nagtatrabaho sila ng tama ang procedures na ginagawa nila. Ito po, tuloy-tuloy. Mag-uumpisa na po ito sa July 1. Ngayon, based on all their findings, malalaman namin kung up to par na ang Cebu Pacific. Ngayon po, masasabi ko, Cebu Pacific ay safe. Gusto lang namin gawin ito more safe. Alam na namin kung bakit nangyari ito. Alam din namin paano remedyohan. Kung lahat ito magawa, ayos na tayo. Ngayon, next. So, tapos na yung presentation. I will be willing to take questions from anyone in the floor. Thank you. Yes, go ahead. Sabi niya, Kakatapos lang ng CAAP presentation, ayon sa CAAP, nagkaroon ng kapabayaan ang piloto dahil ito nagdeklara ng emergency at hindi rin agad nagsagawa ng emergency evacuation pagkalapag. Hindi rin sumunod sa tamang protocol ang mga personnel ng airline. Dapat daw kasi ay sa loob ng 90 segundo ay mapalabas ang mga pasahero pero inabot pa ito ng 20 minuto. Mabuti naman daw na nag-collapse ang isang paten ng eroplano dahil kung hindi ay maaaring itong magdulot ng sunog. Pinatawan na rin ng suspensyon ang piloto ng eroplano dahil sa insidente. Magsasagawa rin daw ng random sampling ang CAAP sa mga eroplano ng Cebu Pacific para malaman kung isolated case lang ang nangyari sa Davao International Airport.
Makinig lang sa Radyo 5 92.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 everywhere. Ako si Twink Makariig, narito na ulit ang Wanted sa radyo ni na Raffy Tulfo at Nina Taduran. Higit sa balita, aksyon,